you, what are the biggest challenges or the issue you face in designing compensation structures? Okay, kasi una kasi, dito kasi sa Don Bosco School of Theology, ano kasi siya, it is a non-profit religious theology institution. So, more funding kasi namin more on donations, then more on vision ng mga seminaries. So, since medyo low vocations kami, mga ilang years na, so hindi gano'n kalaki, marami yung students namin. So, ang biggest challenge namin ngayon is yung i-balance na masusustain yung school at the same time mapoprovide din namin yung tamang salary na sa mga employees natin. Kasi ngayon, ang employees kasi namin hindi overload. We have 20 employees kasi kami. So, maliit lang kami sa institution. So, number 2 po is, does the company provide both short-term and long-term incentives for executives? Can you please provide that example? Unlike sa mga malalang corporate company kasi, dito kasi sa PSP, meron kami mga short-term benefits and long-term benefits. Pero kasi, kung ano yung benefits ng officers, and then, yun din ang nakukuha ng mga non-officers natin. So, meron kami, ang officers namin is 6 officers, and then the rest na is non-officers. So, same lang kasi ang nagmamanage kasi is mga Salesian priests. So, gusto talaga nila din fairness. So, sa like, meron kami mga incentives like mga bonuses, health cards, insurance, and then naka-base din kami sa kung ano yung government standards. So, lahat yun, napapanagap ng officers and non-officers. How do you handle compensation and benefits from employee with professionalism? Sumusunod din kami sa payroll system din. And then sa government. So, pag pinaas ng government sana rin tumataas din kami. Pero kasi, dito is like, management talaga na very generous na kasi sila. So, once na may mga nakuha, kumbaga, profit ng institution, tinataasan nila na yung salary ng pay namin. Like bago nung nakaraan, nagtaas ng 100. So before mo, nagtaas na ang management ng salary namin na hindi naman 100, hindi 200 pesos ang last year. So really, this thing sa management din talaga. Plus, yung pag-handle, syempre, fairness din, like meron sinabi ko na kung ano yung natatanggap ng benefits ng officers, yun din ang non-officers. So, number 4, how do you ensure that executive compensation remains competitive but also fair to the rest of the employees? Paano kasi naka-align din nga siya sa salary, sa government mandated law. So, ini-ensure lang namin na hindi ganun kalaki yung gap ng salary na balance na. Oo. Yung hindi ganun kalaki yung gap ng non-officers and non-officers. Plus kasi, since nga siya, non-profit institution, hindi din makapagtaas ng ganun kalaki, lalo na sa officers. Kasi, nakadepende nga kami more on sa donations, pero ini-ensure namin na fair din, plus tsaka parang may other benefits pa kami din na para masustain din. Plus kasi syempre isipin din namin kailangan mong balansehin na kailangan din masustain yung school.
plus yung mga operations din, mga needs ng school. Yun. So next question. How transparent should organization be about executive compensation decisions? Transparent siya kasi, syempre bago kami nagtataas, bago yung approval din ng EXIMO, and then hinihingi din ng management, ng president, yung opinion ng management committee, ng mga officers, and then sine-check din namin kung okay ba siya sa budget ng finance namin. And then, pag okay na yun, very transparent kasi yung president namin. So, lahat na nangyayari, lahat ng natin, lahat ng expenses, sinishare niya yung information sa staff. So, very transparent din siya. So next question. Do you feel executive compensation and agreements influence the motivation and moral of employees? Number 6. Do you feel so, yeah. Ensuring executive competitive and fair? Do you feel executive compensation and agreement influence the motivation and moral of employees? Oo naman. Kasi syempre, pag mataas yung, pag okay ang sahod, syempre, mas ganaan Mas performance. sa trabaho. Oo. Pero kasi dito kasi sa amin, meron kasi kami mga formation dito. So, ino-orient din kami ng management, like now si Father Francis, ang president namin, it is more on, hindi lang din, more on salary. Dito kasi more on mission, driven talaga ang mga employees namin. So, more on talaga kailangan yakapin yung mission ng Don Bosco School of Theology. So, syempre, malaking bagay din, nakakatuwa din na nag-taas din na sahod, and then the other benefits. Masaya din kami doon. Pero yun nga, so, bukod doon, talagang ang talaga ng nakakapag-drive and nakakapag-motivate sa amin is yung paano kami magkaroon ng impact sa ibang tao, sa mga seminarians, kung paano namin nakalaga ng mga students namin, and then the other aming customers din. So, ganun siya. Number 7 po. What risks do you think organization face if executive agreements are poorly managed? Siyempre, bababa yung moral ng mga employees namin, and then tataas yung mga resignation namin. Diba? Pero so far dito kasi, proud kami na karamihan ng mga staff namin, like gardener, mga facilities namin, mga 20 years na. So base naman doon. So, syempre, alam din namin na kontento din sila kung ano yung bibigay at kung paano sila alagaan ng institution. Next po, how often should executive agreements be reviewed or updated? Like, yearly po ba or mid-year? Sa amin kasi dito, meron din kasi kami performance incentives na twice a year yun. So, siguro mga ganun din. O kaya a year, every year din namin check kung yung salary. Next po, are executive agreements standardized or are they customized depending on the position individual? Ano siya nakabase siya sa organizational policy, hindi masyadong customized yung individual. So, number 10 po. What types of executive agreement does your company usually provide? For example, employment contract, non-compete clauses, retirement benefits. Meron kami employment contract, syempre, and then mga benefits din. Meron din kami mga extra, pero wala kami mga extra package. Ang meron talaga kami dito is mga benefits nga na 13 month, per
performance incentive. Ang bonus namin, depende na sa kita ng school. Pero meron din kaming health card, meron din kaming insurance, and then, yun. Okay. So, yun po. Okay na. So, that's all po for HR. Wow. Thank you po, Miss. Oo, ako, pasensya na ha. Okay.